Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-22 kabanata ng unang kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Mula chapter 21 hanggang 29 ay tungkol po sa paghahanda ng pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ang pagtatayo ng templo ang isa sa pinakapunto ng unang kronika. Dahil ito ay naisulat sa panahon ng makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem mula sa kanilang pagkakadakip at isa sa kanilang tungkulin ay ang itayo muli ang templo ng Panginoon. Ang mga nakabalik mula sa pagkakatakip ay mayroong mga komplikadong pakiramdam. Kung sila nga ba'y pinili ng Diyos. Ang kanilang mga ninuno ay nagkasala at ang kanilang bayan ay nawasak. At patuloy itong nasira. Sinira sila ng Babylon, ngunit ang Babylon man din ay natalo ng Persia. Ngayon, ang mga Israelitang ito ay nagbalik. Ang kanilang mga ninuno ay nagkasala at sila ay naroon nakatindig sa lugar na iyon. Nakikita nila na ang Jerusalem ay sirang-sira. Naroon ang pagtatanong kung sila ba ay gagamitin pa rin ng Panginoon. Iyon ang problema na kanilang kinakaharap. Kanila nang napatayo ang templo noon, ngunit bakit pa ito kailangang gawin muli? Naroon ang pagtatanong at pagdududa na nagawa na nila ang templo noon, ngunit nasira pa rin ang kanilang bayan. Ano pang kahalagahan na gawin itong muli? Ngunit sa pagsusulat ni Ezra ng unang kronika ay kanyang isinulat ito ng may pananaw na kailangan nilang gawing muli ang templo ng Panginoon. Sa chapter 21 na isulat po doon ang paggawa ng census ni David, kung saan nagdulot din ito ng galit sa Panginoon at naging dahilan para magkaroon ng salot sa Jerusalem. Napakahalaga na tayo ay magtayo ng templo. Ngunit saan natin ito ipapatayo? Kailangan natin ang pagpapahayag ng Diyos. Ngunit sa totoo lamang, sa mga panahon na yun ay yun ang panahon din na nagkasala si David sa Panginoon. Totoo na kahit na tayo ay may kahinaan, may mga problema, kung naroon ang puso natin na itayo ang templo ng Panginoon, ay tatanggapin pa rin tayo ng Diyos at kanyang gagamitin upang mapatayo ang kanyang templo. Ang lugar kung saan kailangang itayo ang templo ng Diyos ay ipinakita ng Panginoon nang siya'y nagkasala. Diyos mismo ang nagpalakas sa kanya. Sa chapter 22, ipinagkatiwala ni David ang pagtatayo ng templo kay Solomon. 2 punto ang makikita po natin dito. Nung binabasa ko ito, ako man din ay natututo. Mayroon tayong pananabik sa Diyos.
nais natin na gumawa ng mga dakilang bagay para sa Kanya. Nais nating magtayo ng templo para sa Panginoon, ngunit maaaring hindi niya nais o hindi niya kalooban na ikaw ang magtayo ng kanyang templo. Ganon ang nangyari kay David. Naroon ang pagnanais ni David, ngunit sinabi ng Diyos na hindi siyang magtatayo ng kanyang templo. Kung ikaw si David, ano ang iyong mararamdaman? Hindi mo ba ako tinawag, Diyos, upang maging mandirigma? Dahil ang sagot ng Diyos ay hindi siya makapagtatayo ng templo ng Panginoon dahil sa dami ng kanyang napatay. Kung ikaw si David, maaaring isipin mo na tinawag mo ako, Diyos, bilang mandirigma. Ngunit ngayon, hindi ako makapagtatayo ng templo para sa iyo dahil marami akong napatay. Sinabi ng Diyos na hindi si David ang makakapagtayo ng templo, kung kaya naman ang ginawa na lang ni David ay ang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makalikom ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng templo. Siya ay nakipaglaban hanggang sa makalikom o makakuha ng sapat na kayamanan at mga kagamitan. Makikita natin dito na napakayaman ng kaharian ni David. Na kayong siya'y nasa mahirap na sitwasyon ay nakalikom siya ng maraming kayamanan para sa pagpapatayo ng templo. Ito'y tila nakalikom siya ng 15 taon na halaga ng buwis. Kaya ko maganda ng ginto, kaya ko maganda ng mga materyales, at maging ng mga tanso, ng mga bakal. Iyon pong mga hinanda ni David, tulad ng nabasa natin sa chapter 22. Kanyang hinanda maging ang mga tagatapyas, ang mga manggagawa na magpapatayo ng templo. Ngayon, sa chapter 23, ang pamagat ay pangawakang mabuti ang ating puso na paglingkuran ang Diyos sa ating buong buhay. Sinabihan ni David ang Diyos na hindi siyang magtatayo ng kanyang templo, ngunit hindi ito ikinasama ng loob ni David. Bagkus ay gumawa pa siya ng paraan upang makatulong sa paghahanda ng templo. Sa chapter 23 verse 1, ang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Kanyang pinasa ang baton o ang kaharian. Nabanggit dito na siya'y matandang-matanda na, ibig sabihin mamamatay na si David. Ano ang kanyang magagawa? Ano ang magagawa ni David? Ng isang retiradong otoridad, ano ang kanyang magagawa? Ang isang tulad niya na pinuno, ano ang kanyang magagawa? Yun po ang mababasa natin sa verse 1 to 5. Tawaging muli ang ministeryo ng mga Levita.
Hindi na nakatuon ang isip ni David sa mga gawain ng kaharian, bagkus ay nakapokus sa mga bagay na espiritual. Nakapaghanda siya ng mga tao, nakapaghanda siya ng mga manggagawa, at nagsimula siyang magnilay-nilay nang matapos ang paggawa ng templo, paano ito patatakbuhin. Unang ginawa ni David ay ang pagtuunan ng pansin kung ilang Levita ang mayroon sa kanyang kaharian. Sa libro ng mga Numbers, ang mga Levita ay nasa 8,000. Ngunit dito sa chapter 23, lalo na sa verse 3, nabanggit na ang mga nabilang na Levita ay nasa 38,000. Ang gulang nila ay sa 30 taon pataas. Kung mapapansin po natin, ang gulang ng mga Levita dito ay wala ng hangganan, hanggat sila ay 30 taon pataas. Sa panahon ni David ay walang retirement. Di tulad noong panahon ng mga Numbers. Dito, tila sinasabi na naniniwala si David na ang mga tao ay dapat na paglingkuran ng Diyos habang buhay. Ito ay maihahalin tulad sa mga lalaking Israelita na edad 20 pataas. Parehong konsepto ang inilalagay po pagdating sa mga Levita. Walang hangganan pagdating sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Lalo na sa edad, kung kailan sila maaaring tumigil. Kung matatandaan po natin, ang ama ni John the Baptist na si Zechariah ay naglingkod sa Diyos sa templo niya, gayong matanda na siya. Parehong konsepto ang makikita po natin dito, na walang hangganan pagdating sa edad o gulang ng tao upang paglingkuran ang Diyos. Sa makikita natin ay naroon ang pag-uudyok kay David na kung nais nilang maglingkod ay magpatuloy lamang dapat sila sa paglilingkod, walang hangganan. Kung kaya ang bilang ng mga Levita ay nagdoble. Sila ay mayroon ng 38,000 katao o mga Levita. 24,000 ang inatasan sa pangangalaga at paglilingkod sa templo. Ang ginawang mga opisyal ng mga hukom ay 6,000 at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. 4,000 rin para sa mga magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong ginawa ni David. Kaya lahat-lahat ay mayroong 38,000 Levita. Hindi lamang naganda si David ng mga kagamitan o materyales para sa pagtatayo ng templo o ng mga manggagawa, ng mga hentil, ng mga dayuhan. Bagkus ay kanya ring
hinanda ang mga Levita dahil naisip niya kung paano patatakbuhin ang templo ng Diyos. At nakita po natin dito na naging doble ang bilang ng mga Levita. Dahil ang uri ng paglilingkod sa kaharian niya ay ibang-iba sa uri ng paglilingkod ng mga Israelita noon sa ilang. 4,000 katao ang naatasan bilang bantay sa pintuan. Kung mabatatandaan po natin, sa panahon ng mga Israelita nang sila'y nasa ilang ay wala pong bantay sa pintuan dahil Diyos mismo ang pumoprotekta sa kanyang toldang tipanan. Mga pari ang siyang nagpapalibot sa tolda noon. Ngunit ngayon, sa panahon ni David, na ang templo ng Diyos ay kanyang ipinapatayo, ay nais na ipatayo. Para sa kanya, ang lahat ay maaaring maglingkod at dumulog sa Diyos. Kung kaya nagkaroon siya ng 4,000 katao bilang bantay ng pintuan. At 4,000 rin para sa mga taong magpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga instrumento. Yun po ay masasabi nating worship ministry. Noong una, sa panahon ng mga Israelita sa ilang ay wala pong ganitong ministeryo. Ngunit bakit ito naidagdag sa panahon ni David? Dahil maging si David ay ganito ang kanyang buhay. Siya ay masugid na mga awit at tumutugtog para sa Panginoon. Siya ay laging nagpupuri para sa Panginoon. Siya ay matatawag nating worshiper. Kung kaya, nang siya'y matanda na ipahayag sa kanya na ang lahat ay maaaring maglingkod sa Panginoon. Ang mga Levita ay dapat na maglingkod sa Diyos. 4,000 tagabantay ng pintuan at 4,000 mga tao o mga Levita upang magpuri sa Panginoon. Kahit na naipasa na ni David ang bato ng kaharian kay Solomon, ang kanyang puso ay nasa templo pa rin ng Panginoon. Natapos na niyang ihanda ang mga kagamitan, ang mga manggagawa, ngunit kanyang naisip kung paano patatakbuhin ang templo o ang ministeryo ng Diyos. Ngayon ay nakita natin kung paano niya ginamit ang kanyang espiritual na otoridad at pananaw. Binago niya ang sistema ni Moses patungo dito sa sistema ng paglilingkod na mababasa natin sa chapter 23. Hindi pinanatili ni David ang tradisyon. Hindi kailangan na ang toldang tipanan ay magpabago-bago ng kinalalagyan dahil nag-iba na ang panahon. Mula sa panahon ng mga hukom ni Samuel, ni Saul, at maging sa buong buhay ni David ay walang nakapagtuon ng ganitong atensyon o pansin sa templo ng Diyos. Ngunit nang matanda na si David, itinuon niya ang kanyang focus sa mga espiritual na bagay at sa espiritual na pananaw. Ito ay isang bagay na dapat nating matutunan mula kay David. Ang isa, siya'y
Naroon ang pagnanais niya na itayo ang Diyos, ngunit hindi ito tinanggap ng Diyos. Imbes na malungkot, ay gumawa pa rin ng paraan si David upang makatulong sa paghahanda ng templo. Inihanda niya ang mga materyales, ang mga kagamitan, ang mga manggagawa, at inisip maging ang operasyon o ang pagpapatakbo ng templo. At sa bandang huli ay ibinigay mismo sa kanya ng Diyos ang kanyang plano. Sino ang gumawa ng templo? Sa realidad, si Solomon ay maihalin tulad natin sa kontraktor. Ngunit ang disenyo ay ibinigay ng Diyos kay David. Natanggap ni David ang new operation mode. Siya ang masasabi nating pangunahing inhinyero. Maaring magkaroon sana ng pakiramdam si David na inayawan ako ng Diyos, marami na akong napatay kung kaya hindi ko magawa ang kanyang templo, matanda na ako kaya hindi na ako makatutulong. Itong sistema ni Moses, hindi ko na dapat ito babaguhin, ngunit makikita po natin ang puso ni David na maglingkod sa Diyos. Makikita po natin ang kanyang sigasig sa paglilingkod sa kanyang patuloy na pagsunod sa Diyos. Sa verse 6 to 24 naman, ito po ang tala ang kanan ng mga Levita. Hindi na po natin ito masyadong titingnan ayon sa detalye at sa huling punto, verse 25 to 32, ang 5 ministeryo ng mga Levita. Pinagtuunan ng pansin ni David ang araw-araw na operasyon ng templo. Verse 25, sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh na Diyos ng Israel ang kapayapaan ng kanyang bayan at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailanman. Dahil dito ay hindi nabubuhati ng mga Levita ang tabernakulo at ang mga kagamitan sa paglilingkod dito. Nagbago ang panahon. Nagbago na ang panahon. Ngayon, ang templo ng Diyos ay kailangang itayo, hindi na dapat ipalipat-lipat ang tabernakulo. Ang mga lumang tuntunin ay hindi na nasusunod. Kung kaya paano patatakbuhin ang templo ng Diyos? Sa unang talata ay napag-isipan na ito ni David. Kamangha-mangha si David. Ngunit nagpatuloy lamang siya. Ngayon ay may isa pa siyang bagay na ginawa sa verse 27. Iyan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa kulang na 20 pataas. Nang si David ay matanda na, kanyang ipinasa ang bato ng kaharian at kanyang ipinabilang ang mga Levita na edad 30 pataas. Maaaring yun ang huling ginawa niya bago siya namatay. At maaaring sa huling sandali ng kanyang mga buhay, maging sa huling araw o huling kalahating araw ng kanyang buhay. Teka. Nabanggit niya dito na kailangang baguhin ang edad ng 20 gulang pataas. Naisip niya na ibaba pa ang limitasyon o ibaba pa ang gulang na maaaring makapaglingkod ang mga Levita.
Yun si David. Hmm. Siya ang nagnanais na magtayo ng templo ng Diyos, ngunit inayawan ito ng Diyos. Hindi siya nasaktan, hindi siya nagtampo, ngunit nagpatuloy lamang siya sa pagninilay-nilay nito. Kanya pa ring inisip ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Kanyang inisip ang araw-araw na operasyon o tungkulin ng templo. Ang araw-araw na operasyon ng templo, ang kanyang pagbilang ng mga tao na gagawa doon ay kamangha-mangha. Ngunit nabasa natin dito na kanya pang binago ang edad ng mga Levita na maaaring maglingkod. Kanyang pinanghawakan ang paglilingkod sa Diyos sa kanyang buhay. Sa kanya inilista ang 5 ministeryo na dapat gawin ng mga Levita. Ang mga ministeryong ito ay makikita po natin ang detalye sa susunod na kabanata. Ang pinakapunto nito, mahal natin ang Diyos, nais natin na gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos, para sa Kanya. Ngunit kung nakakarap tayo ng mga problema o kaya tayo'y sinasaktan o kaya may mga taong nagsasabi ng masama sa atin, ang puso natin ay nagiging malamig. Huwag po tayong maging ganoon. Dapat po tayong matuto sa naging buhay ni David. Kung hindi ako ang magpapatayo ng templo, ayos lang. Ngunit nais kong tumulong. Sa dulo ng lahat, sa bandang huli, ang tunay na nagtayo ng templo o pinanggalingan ng disenyo ng templo ay si David. Maging ang operasyon ng templo ay nagmula kay David dahil yon ang nasa isip niya. Ang kanyang sigasig na itayo ang templo ay hindi nagbago. Kahit na siya'y mahina na, kahit na siya'y mamamatay na, naroon ang kanyang pagnanais o pananabik na gawin ang templo ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Diyos. Tayo po ay tumayo. Panginoon, mahal ka namin at pinupuri ka namin. Ikaw ang nais namin, Diyos. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'm yours. You are everything to me. All I needed you.
kayo po ay manalangin sa Diyos, in tongues man po yan o sa ating pag-awit, purihin natin ang Diyos. Para sa atin pong mga kapatid na nakikinig online, maaari po tayo manalangin in tongues. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tinawag mo kami, O Diyos, bilang mga Levita. Sa aming buong buhay, kami ay tumitindig sa iyong templo upang paglingkuran ka. Ito ang naging paglalakbay o naging buhay ni David. Ito man din, Panginoon, ang nais namin. Nais namin na dumulog sa iyo at maglingkod sa iyo sa aming buong buhay. Sa kanyang buong buhay, si David ay naglingkod sa Diyos. Ngunit marami sa atin ay may mga pinagdaraanan sa ating paglilingkod sa Diyos. Maaaring ang pakiramdam ay tigang o wala ng pag-asa. Sa tingin mo'y hindi ka na makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung ganito ang iyong pakiramdam, maaari po kayong pumunta sa harap upang mapanalangin. Maaaring nakaranas ka ng mga di magagandang bagay sa iyong paglilingkod. May mga taong umatake, nag-akusa sa iyo, o kaya'y pakiramdam mo'y tigang ka at hindi ka na makapagpatuloy sa paglilingkod. Nais ng Diyos na pagalingin ka. Mga kapatid, maging sa mga nanonood online, kung ikaw ay nawawalan na rin ng pag-asa at nais mo na ring sumuko, naroon ang pakiramdam ng pagiging tigang o ng pagkaakusa mula sa ibang tao, wala nang pagnanais na maglingkod sa Diyos, hindi na makabalik sa templo ng Diyos upang makapaglingkod, maaari po ninyong ilagay ang inyong kamay sa inyong puso. Maaaring may ilan din po sa atin na naiinggit sa mga patotoo ng ibang tao. Naroon ang pagtatanong na bakit nadidinig ng Diyos ang kanilang panalangin ngunit ang akin ay hindi. Dahil dito ay nawawalan ka ng pag-asa at nawawalan ng sigla. Panginoon, kailan mo sasagutin ang bawat kong panalangin? Ito ang nagbibigay kalungkutan sa iyo. Kung ganito ang iyong pakiramdam, ay maaari ka po naming ipanalangin. Mga kapatid, kung kayo po ay nakaupo, maaari po ninyong ipanalangin ang inyong mga sarili. Maaaring
wala po kayong ganitong mga nakakalungkot na pakiramdam, ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ko ng higit pang pananabik at kasiyahan na maglingkod sa iyo at makasama ka. Nais po namin ng higit pang kadakumpayan. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ang iyong pag-ibig ay laging narito. Ang iyong espiritu ay laging narito. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo para sa mga kapatid naming narito, nakaupo man dito o sa aming online. Ang iba'y nawawalan ng pag-asa, naroon ang pakiramdam ng pagiging tigang, walang kapangyarihan, at wala ng lakas na makapagpatuloy. Maraming tao sa kanilang pagsunod sa iyo ay nawawala. At hindi po nila nakikita ang daan sa hinaharap. Banal na Espiritu, kami ay lumalapit sa iyo at umiiyak sa iyo. Naway pagalingin mo ang mga taong may katigangan sa kanilang puso. Muli mong buhayin, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Tanggalin mo ang bawat naming kalungkutan, kawalan ng sigla, upang masaya kaming makapaglingkod at sumunod sa iyo. Kami ay umiiyak sa iyo, O Diyos. Ang nais namin ay mas marami pa mula sa iyo, Banal na Espiritu, naway ibaba mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Higit pang pagbabago ang mapangyari sa aming buhay. Naway ang iyong Banal na Espiritu ang humipo sa amin at tanggalin ang bawat kalungkutan, bawat opresyon at bawat pagkawasak. Naway ang Banal na Espiritu ang patuloy na magpumuhay sa amin upang kami ay maging malaya, mapabago, at ang lahat sa online man o on-site ay magiging tulad kami ni David na susunod sa iyo ng buong sigla, ng buong sigasig. Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Si David ay isang halimbawa na nagmamahal sa Diyos ng kanyang buong puso, buong buhay. Nais po nating ipanalangin ang ating mga Levita, mga co-worker, mga pastor. Kung ikaw po ay manggagawa, maaaring hindi madali na mahalin ng Diyos sa ating buong buhay.
Minsan ay bumabalik po tayo sa luma nating sisidlan. Ngunit, sa panahon ni David ay nagkaroon ng pagbabago ng sistema. Lahat po ng mga Levita ay maaari pong tumayo sa gitna. At ang lahat po nating mga kapatid ay ilaas po natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang mga co-worker o Levita na ito. Maaari pong palibutan ng mga kapatiran ang atin pong mga Levita. Maaaring pakiramdam ng mga Levita na sa kanilang paglilingkod ay binabaliwala na lang po sila. O kaya'y ayaw nang magkaroon ng pagbabago dahil yun naman na ang kanilang trabaho. Ngunit tulad na nangyari kay David, ang sistema ay maaaring mabago. Mula sa 30 years old pataas ay binago niya sa 20 years old pataas. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng katagumpayan. Sorry. Ngayon, inihiling po natin ang bawat nating mga kapatiran na palibutan ang lahat nating mga Levita. Kailangan namin ng inyong panalangin at suporta. Nais po natin, maraming salamat sa inyong pananalangin, hindi lang po sa mga Levitang nandito sa gitna, kundi maging kay Pastor Joshua at Simo. Naway ibigay ng Diyos ang plano ng kanyang templo para sa simbahang ito. Ibigay ang kanyang pangitain upang makapagpatuloy ang bugong iglesia sa pagsunod sa kanya. Para sa mga Levita na nakatayo sa gitna, buong buhay nila ay paglilingkuran nila ang Diyos. Ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay hindi nagbabago. Kahit na sila ay tumanda na, ang kanilang puso ay hindi magbabago tulad ng kay David. Tulad ni David, ay lagi siyang nakatatanggap ng pag-uudyok mula sa Diyos, pagpapahayag mula sa Diyos. Panginoon, naway protektahan mo ang buhay ng bawat Levita. Amin din pong isinusuko sa iyo, inilalagay sa iyong kamay si Pastor Joshua at Simo. Bigyan mo sila ng pangitain, bigyan mo sila ng plano upang itayo ang simbahan. Na sila magkaroon ng sapat na kakayahan, kayamanan upang matayo ang iglesia at upang maitanim ang puno ng buhay sa buong mundo. Naway mapuno ng simoy ng puno ng buhay ang mundo. Maaari po nating itayo ang iglesia ng Diyos. Amen. Dalawa. Maghanap po tayo ng kapareha at manalangin. Ipanalangin po natin ang ating children's camp. Maging ang mga kabataan na pupunta po sa Malaysia para sa short mission trip.
Maging din ang Bible School ay magpapadala ng mga missionary teams sa maraming mga lugar. Ipanalangin po natin ang tagumpay ng lahat ng mga ito. Panginoon, amin pong itinataas sa iyo at isinusuko sa iyo ang mga youth camp at mga vision trip na magaganap. Panginoon, naway basbasan mo ang bawat isa sa kanilang paglilingkod, samahan mo sila sa kanilang paglilingkod, gabayan mo sila, at naway ang kanilang paglilingkod ay mapuno ng iyong presensya, mapuno ng iyong kadakilaan. Pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng awit na ito. Panginoong Jesus, kami ay dumudulog sa iyo sa ngalan mo, ay akin pong pinagpapala ang bawat isa, ang lahat ng mga kapatiran, mga cell leader, mga levita, mga Bible school student. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayong lahat sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. Naway mapuspos kayo ng Panginoon at laging mahipo ng banal na espiritu. Maaring ikaw ay nasaktan, hindi minahal, ngunit sa lahat ng ito naway mapagaling ka ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayo. Naway matuto tayo sa buhay ni David kung paanong naging masigasig siya sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Naway maging ganon din tayo sa ngalan ng Panginoong Jesus. Sa kahit anumang gulang na mayroon ka, ay pinagpapala kita sa ating buong buhay ay atin pong paglilingkuran ng Diyos hanggang sa tayo ay tumanda na. Ang sigasig natin at pag-ibig sa Diyos ay hindi magbabago. Naway magkaroon tayo ng pananabik na maglingkod at mahalin ang Diyos. Atin pong
patuloy na mahalin ang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang ating panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.